Pitong araw bago ang kasal, nakatayo ako sa labas ng banquet hall. Pinapanood ang aking kasintahan na si Liu Ruyan. Habang nakikipagpalitan siya ng mga salita sa kanyang unang pag-ibig. Si Chenzi, tagapagmana ng isang multinational na kumpanya, ay mukhang may sakit. Paumanhin, sinabi ng doktor na hindi ako tatagal ng 3 buwan. Maaari mo ba akong payagan sa huling sandali ng aking buhay? Na makumpleto ang maliit na kahilingang ito. Ang biyenan ko, na palaging tinatrato ako na parang sarili niyang anak, ay malamig na nagsalita sa sandaling ito. Nakikita mo rin ang sitwasyon ni Chenzi. Isipin mo na tinutulungan mo siyang matupad ang isang panaginip. Mayroon ka namang ganitong pagpapatawad, hindi ba? Hinawakan ni Liu Ruyan ang aking kamay. Magkasama kaming lumaki ni Chenzi at malubha siyang may sakit ngayon. Hindi ko siya maaaring pabayaan lang. Umiti ako at tumango. Nalaman ko na sa kanyang puso. Si Chenzi ang siyang hindi mapapalitan. Akala ni Liu Ruyan ay tinanggap ko ang katawatawang alok na ito at ipinangako na pagkatapos mamatay ni Chenzi. Magbibigay siya sa akin ng mas malaking kasal. Ngunit tila nakalimutan niya ang isang bagay. 3 araw na ang nakalilipas, nakipagpalitan na siya ng singsing kay Chenzi. At ngayon, hindi ko na rin nais ang peking kasal na ito. Ngayon ang aking kasal. Ngunit naging manonood ako sa ilalim ng entablado. Ang Taylor suit ay may amoy pa ng tindahan. Ang bautonyere ng lalaking ikakasal sa aking dibdib ay tila hindi bagay. Tahimik akong nakaupo sa banquet hall ng Shangri-La Hotel. 2 deklarasyon, ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal ay nakipagpalitan ng singsing. Ang silid ng piging ay umalinggaw sa masiglang palakpak at hiyawan. Ang mga bula ng champagne ay masayang tumatalbog sa mga kristal na baso. May nagsabi sa karamihan, dapat buhatin ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal papunta sa honeymoon suite. Kunwaring tumingin ng masama si Liu Ruyan sa nag-uusap, ngunit ang ngiti sa kanyang mga mata ay nagbunyag ng kanyang panloob na katuwaan. Itinaas ni Chenzi ang kanyang mukha at malungkot na sinabi, Ruyan, sa wakas ay atin na ang isa't isa. Yumuko si Liu Ruyan, ang kanyang mga pisngi ay mamula, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, na parang nakalimutan nila ang lahat sa kanilang paligid. Buong pagmamalaki na inanunsyo ng biyenan habang hawak ang champagne. Simula ngayon. Si Chenzi ay magiging bahagi ng aming pamilya. Alagaan mo ng mabuti ang aking Ruyan. Naiintindihan mo? Ang mga bisita ay nagulat at sa pagitan ng pagbati, sila ay bumati. Ako naman ay parang isang hindi inaasahang bisita. Hindi tugma sa masayang kapaligiran. Mapait akong tumawa, tumayo at naghanda na umalis sa gulo na ito. Zuzan! Sigaw ni Liu Ruyan mula sa likuran. Sinundan niya ako ng mabilis. Saan ka pupunta? Lumingon ako, may mapait na ngiti sa aking labi. Kailangan mong umiwas kapag kailangan mong umiwas, hindi ba? Biglang lumamig ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Ano ang ibig mong sabihin? Hinila niya ako sa sulok ng banquet hall at ibinaba ang kanyang boses, sinabi. Hindi ko na sinabi, isa lang itong palabas para kay Chenzi. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Habang tinitingnan ko siyang seryoso na nagpapaliwanag, nakakatuwa lang sa akin. 1 linggo na ang nakalipas. Papunta na kami sa Civil Affairs Bureau upang magparehistro ng kasal. Tumawag si Liu Ruyan kay Chenzi, sinabi na mayroon siyang malubhang sakit. Mayroon na lamang siyang 3 buwan na mabuhay. Ang tanging hiling niya bago mamatay ay ang makumpleto ang kasal na ito kasama siya. Agad akong tumutol. Ngunit si Liu Ruyan ay determinado. Magkasama kaming lumaki ni Chenzi. At marami siyang tinulungan. Ngayon siya ay malubhang may sakit, hindi ko siya maaaring pabayaan. Pagkatapos ay hindi nag-atubiling pumili siya na makipag-ayos kay Chenzi. Tila nakalimutan niya na ang lalaking dapat na nasa altar ay ako. Napapagod kong kinuskos ang aking sentido. Hindi ko masyadong inisip, kailangan ko lang ng sariwang hangin. Sa sandaling ito, lumapit si Chenzi, ang kanyang mukha ay maputla dahil sa sakit. Paumanhin. Zuzan, masyado akong naging makasarili at sinira ko ang inyong kasal. Siguro hindi talaga ako dapat nabubuhay. Habang sinasabi niya iyon, bumuhos ang luha niya. Ang kaawa-awa niyang itsura ay pinaghandaan na niya ng maraming beses. At sa tuwing makikita ito ni Liu Ruyan, nahahabag siya. Tulad nga ng inaasahan. Agad niya itong yakap ng buong pagmamalasakit si Chenzi, at pagkatapos ay bumaling sa akin na may galit sa mata. Zuze! Ayaw lang ni Chenzi na umalis sa mundong ito ng may pagsisisi. Bakit hindi mo siya maintindihan? Paano nagiging ganyan katigas ang puso mo? Ang ganitong eksena ay nangyari na ng maraming beses. Simula nang magkasakit si Chenzi, tama ang lahat ng kanyang ginagawa. At ako naman ay laging ang tampalasang hindi nakakaunawa. Hindi na ako nakipagtalo, tumango na lang ako ng mahinahon. Tama ka, sobra na ako. Sino mang may matinong pag-iisip ay makikita. Ito ay isang palabas na pinagplanuhan ng husto. Ngunit si Liu Ruyan ay tila nagbago.
Sa harap ng lahat ng mga bisita, tinanong niya ako gamit ang isang kakaibang tono. Nandito pa rin siya, bakit hindi ka pa lumalapit at humihingi ng tawad kay Chenzi? Hindi ko siya hinawakan, siya mismo ang nagplano nito. Pinigilan ko ang aking galit at sinabi ko ng dahan-dahan. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay lumamig na para bang kasinungalingan ang bawat salita ko. Paano siya mahulog ng sinasadya kung hindi man lang siya makatayo? Nagsabi na ako ng malinaw, ang kasal na ito ay para lang matupad ang kanyang huling hiling. Pero ikaw, talagang nanakit ka ng isang pasyente dahil sa inggit. Zuzan, masyado mo akong binigo. Kahit gaano ka pa kaganda dati. Ngayong sinisigawan mo ako, talagang mali ang tingin ko sa iyo. Nakasakit ka pa sa isang may malubhang sakit, wala ka na bang konsensya? Akala ko pa naman noon ikaw ang aking manugang sa hinaharap, nakakatakot isipin ngayon. Sa harap ng kanilang mga pagpuna, naramdaman ko na lang na nawala ang huling piraso ng init sa aking puso. Ang mga pangarap na dati parang pamilya ay ganap na nawasak sa sandaling ito. Ang mga bisita sa paligid ay tumingin sa akin ng may panunuya. Ito ay para lang makumpleto ang hiling ng isang may sakit. Bakit naman kailangan maging maikli ang iyong pasensya? Wala ka man lang pakialam. Paano karapat-dapat ang ganitong tao sa pagiging anak ng Liu family? Habang pinagmamasdan ang kanilang mga mapagmataas na mukha, nakakatawa lang sa akin. Tama lang din. Silang lahat ay mga kaibigan at pamilya ng Liu family, kaya natural na pumanig sila kay Liu Ruyan. Malamig akong tiningnan ni Liu Ruyan. Zuzan, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Yumukod at humingi ka ng tawad kay Chenzi ngayon. Kung hindi, pag-iisipan kong mabuti ang ating relasyon. Maaaring ipagpaliban ang kasal. Dati, basta't ganyan ang kanyang tono. Agad akong yumuyukod at kinikilala ang aking pagkakamali. Ngunit ngayon, iniisip ko lang. Tila nakalimutan niya. Noong isang linggo lang, noong iniwan niya ako at nagpunta sila ng Chenzi sa tanggapan ng gobyerno, nagawa na niya ang kanyang pinili. Ang kasalukuyang Chenzi ang kanyang legal na asawa. Mahinahon akong nagsalita. Hindi na kailangan ipagpaliban. Kanselahin na lang. Pagkatapos kong sabihin iyon, tinanggal ko ang bulaklak ng nobyo sa aking dibdib at hinayaan itong mahulog sa lupa. Lumakad ako palabas ng banquet hall nang hindi lumingon. Narinig ko ang sigaw ni Liu Ruyan sa likuran, ngunit hindi ako tumigil. Akala ko masakit ang pagbitaw. Ngunit sa sandaling ito, napakapayapa ng aking puso. Mula ngayon, wala nang Liu Ruyan sa buhay ko. Paglabas ko ng hotel, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Liu Ruyan. Paumanhin, masyado akong nagalit kanina. Huwag kang magalit. Bahagya akong tumawa. Huli na. Noong pinili niyang pumanig kay Chenzi. Sa harap ng lahat, tapos na kami. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na naman ang isang balita. Kapag yumao na si Chenzi, sisiguraduhin kong hindi ko sinasadyang makakakuha ng mas magarbong kasal. Nalala ko ang gabi ng aking matagumpay na pag-aalo. Hindi ako makatulog sa kaguluhan, pinapangarap ang aming hinaharap. At ngayon, habang tinitingnan ang balitang ito, ang aking puso ay kasing tahimik ng tubig. Ang hinaharap ni Liu Ruyan ay walang kinalaman sa akin. Kahit sino pa ang gusto niyang pakasalan, okay lang. Huminga ako ng malalim. Pinadalhan ako ng mensahe ng aking mentor na nasa Shanghai. Senior brother, handa na akong tanggapin ang proyektong iyon sa Amerika. Mabilis siyang sumagot, sa wakas ay naisip mo rin. Matagal ko nang hinihintay ang iyong sasabihin. Kailan ka makakapunta? Kahit kailan. Napakahusay. Magkakaroon ng pagpupulong ang team ng proyekto sa 3 araw. Dumiretso ka na lang dito. Sumang-ayon ako ng walang pag-aalinlangan. Dati, dahil kay Liu Ruyan, isinuko ko ang pagkakataong mag-develop sa Amerika. Ngayong naiisip ko, ito ay isang malaking pagsisisi. Nakipag-usap sa akin ang mentor kinabukasan tungkol sa mga detalye at para na rin sa aking orientation. Matapos ang tawag, umuwi ako para maghanda at mag-empake ng mga gamit. Nang buksan ko ang pinto ng bahay, nakita ko si Chenzi na nakahiga ng komportable sa aking leather sofa. Sa harap niya ay puno ng mga imported na merienda. Tuwang-tuwa ang aking biyenan habang sibak na nilalagyan si Chenzi ng tsaa. Halika, Chenzi, tikman mo itong galing sa Shanghai. Nakunot ang aking noo. Bakit siya nandito? Ang ekspresyon ng aking biyenan ay nagbago. Ito na ang bahay ni Liu Yan. Kung sino ang gusto niyang imbitahan, iimbitahan niya. Nakapamiwang siyang nakatayo. Sa iyo naman, hindi ba't napakatapang mo kanina sa kasal? Bakit ka bumalik dito na parang takot na takot? Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Chenzi, hindi ka makakapasok dito. Nakita ko ang eksenang ito at naramdaman ko ang pagiging katawa-tawa. Nang mabangkarote ang negosyo ng aking biyenan, dinala ko siya agad sa aking bahay. Ang villa na ito ay para sa akin. Nangako akong ibibigay ito sa kanya pagkatapos naming makakuha ng lisensya ni Liu Ruyan. Ngunit parang nakalimutan nila, si Liu Ruyan ay nakapag-asawa na kay Chenzi.
at ang bahay na ito ay akin pa rin. Pinagbawalan ko silang pumasok at hindi ko pinansin ang kanilang mga sigawan. Sumama ang mukha ng aking biyenan. Pumampas siya sa mesa. Napakalaki ng iyong tapang. Hindi na ito lugar kung saan ka makakapasok at makakalabas kung kailan mo gusto. Habang siya ay nagagalit, isang mabangong samyo ang dumating mula sa pintuan. Si Liu Ruyan ay nakatayo sa entrada na may hawak na ilang mamahaling shopping bag habang nakikita ang mainit na eksena, bumuntong hininga siya. Ano na naman ang pinagtatalunan ninyo? Ang mga shopping bag na may mga logo ng Hermes at Chanel. Hindi na kailangang isipin kung para kanino ang mga ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ng aking biyenan. Sinasabi ko sa iyong bumalik na lang at maghanap ng gulo. Hindi ko papayagan si Chenzi na tumira dito. Bakit naging bastos ang batang ito ngayon? Inilapag ni Liu Ruyan ang kanyang mga shopping bag, ang kanyang tono ay may otoridad. Si Chenzi ay lumaki sa isang orphanage. Ngayon ay malubha siyang may sakit. Sa wakas ay nahanap niya ang pakiramdam ng tahanan. Hindi ko siya maaaring hayaang mag-isa itong harapin. Sinasabi niya ito na parang kailangan kong tanggapin ang desisyong ito. Noon, marahil ay makikipagtalo pa ako sa kanya hanggang madaling araw. Ngunit sa ngayon, nakaramdam ako ng kawalan ng interes. Basta't masaya ka, okay lang. Ang aking katahimikan ay tila hindi inaasahan sa kanya. Nagulat ka, hindi ka naman tutol, bakit ka tututol? Napangiti ako. Kung tapos na ang relasyon na to, wala na akong pakialam kung kanino siya titira. Ang vilya na lang na ito ay hindi na magiging sa kanila sa madaling panahon. Bumalik sa kontrol. Nagsimula na akong mag-empek. Puno ng alaala namin ang kwarto. Sa ilalim ng Eiffel Tower ang paglalakbay. Mga kabibe mula sa Maldives, ang scarf na pinili niya, at pinakakapansin-pansin ang crystal music box sa mesa. Binili namin ito pagkatapos naming manood ng Mozart concert sa Vienna. Dati walang halaga ang mga ito, ngunit ngayon ay biro na lamang. Isinakot ko ang lahat sa karton. Pumasok si Liu Ruyan at nakita akong naglilinis ng music box. Nagbago ang mukha niya. Bakit mo itatapon kahit ito? Yan ang nasa Golden Hall. Hayaan na natin ang nakaraan. Hindi ako tumingin habang patuloy akong nag-aayos. Kagat niya ang labi, bumaba ang boses niya. Kung nagagalit ka dahil kay Chenzi, pwede tayong mag-usap. Pwede ba siyang lumipat sa ibang lugar? Mula nang dumating si Chenzi, hindi kami nawalan ng away. Palagi siyang may matigas na paninindigan. Ngayon naman, bihirang nagpapakita ng kahinaan, ngunit huli na ang lahat. Malamig na ang puso ko. Pagkatapos kong mag-empake, napansin ni Liu Ruyan ang sugat sa braso ko. Nagbago ang ekspresyon niya, dugo ka. Nakakatuwa, ngayon mo lang napansin. Maliit na sugat lang. Sabi ko ng mahinahon, handa na akong umalis. Hinawakan niya ang kamay ko, huwag kang umalis. Kukunin ko ang gamot. Sa pagmumuni-muni, napagtanto ko, dati, inalagaan ako ni Liu Ruyan ng husto. Kung bahagya akong may mali, siya ay magiging kinakabahan at balisa. Ngunit pagkatapos dumating si Chenzi, nagbago ang lahat. Tulong! Biglang narinig ang daing ni Chenzi sa sala. Agad na binitawan ni Liu Ruyan ang kamay ko at tumakbo palabas ng hindi lumingon. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Chenzi na nakasandal sa kandungan ni Liu Ruyan. Liu Yan, gusto ko lang gumawa ng kape para sa iyo. Nagpanggap siyang mahina, ipinapakita ang kanyang mga daliring walang peklat. Hinaplos ni Liu Ruyan nang may pagmamalasakit ang kanyang kamay, huwag kang gagalaw, kukunin ko ang gamot. Nakita ni Chenzi ako, may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Liu Yan, mabuti ka sa akin. Dapat inggitin si Zhu. Napansin ni Liu Ruyan ang aking presensya at nagpaliwanag ng balisa. Napakababa ng kanyang resistensya ngayon. Kailangan ko munang gamutin ang kanyang sugat. Umisi ako. Hindi na kailangan. Parehong malamig na tinupok ang aking pagtawa. Ang mga taong tulad ni Suzanne. Hindi karapat-dapat bigyan ng pagmamalasakit pagkatapos ng ganito. At saka, siya ang nagtulak kay Chenzi. Nalamigan ang aking puso sa mga salitang ito. Noong naputol ang kanyang daloy ng pera, tinalikuran ko ang aking oportunidad sa Wall Street at nanatili upang tulungan siya. Ngayon, sa kanyang paningin, naging basura na ako na umaasa sa pamilya Liu. Biglang kinuha ni Chenzi ang kutsilyo at nagtangkang saktan ang sarili. Sa tingin mo ba ang buhay ko ay hindi sapat na mahalaga? Kinuha ni Liu Ruyan ang kutsilyo at galit na tumingin sa akin. Gusto mo ba siyang mamatay bago ka masatisfy? Kinuha ko ang aking bag at tumalikod. Hindi naman talaga ako nagbabalak manatili. Ano ang ibig mong sabihin? Hinawakan ako ni Liu Ruyan. Maghiwalay na tayo. Sabi ko ng mahinahon, pinagmamasdan ang mapagmataas nilang mga bibig. Sa kaibuturan ng aking puso, tumatawa ang aking tapang. Hindi pa nila alam, sila ang malapit ng mawala ng tahanan. Noong araw na umalis ako, gumawa ako ng dalawang desisyon. Una, nipakausap ko ang property agent, inilista ko ang marangyang mansyon na ito sa sentro ng lungsod para ibenta.
Hindi ko inaasahan. May nagtanong tungkol sa bahay bago magtanghali. Ginoong Zhou, mabuti po kayo, gusto namin ang bahay. Pero narinig namin na may nakatira pa. Sumunod na lang kayo sa normal na proseso. Kung tumanggi silang makipagtulungan, tumawag na lang kayo sa pulis. Ako ay mahinahon. Sa susunod na mga oras, habang pinoproseso ko ang paglipat ng ari-arian, naglaan ako ng oras para sa sarili kong tahanan. Para alagaan ang negosyo ng biyenan ko nitong mga nakaraang taon. Nakarating na ako sa bawat sulok ng financial district, pero hindi ko pa talaga nakikita ang lungsod na ito. Tumira ako sa isang hotel malapit sa financial center. Sa araw, tinatapos ko ang trabaho ko sa kumpanya, at sa gabi, naglalakad ako sa mga kalsadang kumikinang sanyon, muling kilala ang pamilyar at kakaibang lungsod na ito. Sa panahong ito, patuloy na nagpadala ng mensahe si Liu Ruyan, Zuzhan, huwag ka nang maging pasaway. Umuwi ka na, okay. Hindi ko pinansin. May bagong bukas na Michelin restaurant sa Weitan. Tara, tikman natin. Sa una, malumanay pa ang kanyang tono, parang kinukulit ang isang bata na nagrereklamo. Unti-unti. Nawala ang pasensya. Ano ba talaga ang gusto mo? Humingi na ako ng tawad. Kailangan mo ba akong magluhod para humingi ng tulong? Zuzhan, pwede bang huwag kang maging napakabata? Palagi niyang iniisip na ako ang mali na nagdadahilan ako. At ang tinatawag niyang paghingi ng tawad ay walang iba kundi isang mapagkumbabang pagtanggap. Kung gayon, mas mabuting tuluyan na lang itong bitawan. Makalipas ang 3 araw, nagpadala ng mensahe ang ahente, tapos na ang mga transaksyon sa ari-arian. Ang bagong may-ari ay humihiling ng agarang paglilipat. Ayon sa ahente, noong dinala niya ang mamimili upang tingnan ang bahay. Pinag-uutosan ng biyenan ang mga tao na iligpit ang mga gamit ni Chenzi. Nang malaman niyang naibenta na ang bahay, siya ay nawalan ng malay. Pagkagising niya, kinuha niya ang telepono at hinahanap ang abogado. Nananaghoy na isasama niya ako sa kaso para sa iligal na pagkuha ng kanyang ari-arian. Hanggang sa ipinakita ng pulis ang lahat ng legal na dokumento, doon lang siya nagising. Sa huli, sa kahilingan ng pulis, napilitan silang magligpit ng gamit at umalis. Nang marinig ko ang balitang ito, wala akong naramdamang anumang pagbabago sa aking puso. Sabi ko lang, sige, alam ko na. Malapit na akong pumunta sa ibang bansa. Ang kanilang kinabukasan ay wala nang kinalaman sa akin. Bago umalis, isang dating kasamahan mula sa investment bank ang naghatid sa akin. Habang nagpupuno ng mga tasa, lahat sila ay nagtaas ng baso. Zhou, pagdating mo sa Wall Street, huwag mo kaming kalimutan. Inaasahan naming lahat na palalagin mo ang aming yaman. Tumawa ako at umiling. Huwag kayong masyadong magmalakas. Ang boss ay humaplos sa aking balikat. Gamit ang iyong kakayahan. Hindi magtatagal, magiging independent ka na. Habang nagtataas kami ng baso, biglang bumukas ang pinto ng private room. Nakatayo doon si Liu Ruyan, Chenzi, kasama ang biyenan. Namumula ang mga mata ni Liu Ruyan, Zuzhan, ibinenta mo na nga ang bahay. Tiningnan niya ako na hindi makapaniwala na para bang hindi niya kilala ang taong nasa harap niya. Ang biyenan naman ay nagalit, hay nako, Zuzhan. Paano mo ibinenta ang bahay ko? Ang kapaligiran sa loob ng silid ay biglang nanigas. Nagtitinginan ang mga kasamahan ko sa isa't isa, halatang hindi nila inaasahan ang ganitong eksena. Hindi tumingin sa akin ang boss. Zuzhan, ano ang nangyayari? Madilim ang mukha ng biyenan. Lumapit ako. Ako ang kanyang biyenan. Kayo po ang boss ni Zuzhan, tama ba? Nang tumango ang boss, agad na nagbago ang ekspresyon ng biyenan patungo sa kalungkutan at galit. Kailangan niyo po kaming tulungan. Ang walang utang na loob na ito, dahil lang nag-away sila ng anak ko, binenta niya ang bahay namin. Ngayon kaming buong pamilya ay nasa lansangan pero siya, nandito nagkakatuwaan. Sobrang saya. Si Chenzi, nagsalita rin. Boss Zhou. Alam kong kinaiinisan mo ako, pero hindi mo pwedeng ipaghiganti ang pamilya ni Liu Ruyan. Bahay ito ng pamilyang Liu. Ito ay illegal. Samantala, nagsumbong ang biyenan sa boss. Tingnan niyo po. Ganito siya, malisyoso at mapaghiganti. Mas mabuting paalisin na ang ganitong tao, bago pa siya makapagdala ng problema sa inyong kumpanya. Lumingon ang boss sa akin. Nakakunot ang noo. Zuzhan, ano ba talaga ang nangyayari? Tumawa ako ng mapait. Simple lang. Magde-develop ako sa Amerika. Kaya ko binenta ang sarili kong bahay. Ano bang problema doon? Kalokohan. Parang pusang tinapakan ng buntot ang biyenan. Malinaw na bahay namin ito. Ito ay pandarambong. Tatawag na ako sa pulis. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Kasabay nito, sumisigaw siya ng malakas, may katarungan pa ba? Hindi kayo naging mabuti sa pamilyang Liu. Paano mo nagawa ang pagtataksil at ipinadpad ang aming buong pamilya sa lansangan? Hindi ba naninikip ang inyong konsensya?
Dahil sa kanyang ginawa, napapalibutan na ng mga empleyado ang hallway. May mga nagsisimulang magbulong-bulungan. Sobrang tindi naman ng batang ito. Pinalayas niya si Lolo Zhang sa bahay. Ang mga tao ngayon, lubhang nagbago na ang moralidad. Dahil nakikita niyang naaawa ang lahat sa kanya, lalo pang lumakas ang loob ng biyenan. Zuzan, iniuutos ko sa iyo na ibalik agad ang bahay sa amin. Kung hindi, hindi ka na makakabalik sa financial industry. Walang pag-aalinlangang kinuha ko ang titulo ng lupa mula sa aking briefcase. Sinasabi niyong bahay ito ng pamilyang Liu. Mayroon ba kayong ebidensya? Matatag na sinabi ng biyenan. Sinasabi mo mismo. Pagkatapos ninyong makasal ni Ruyan, ibibigay ninyo ang bahay sa kanya. Biglang nagpanting ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi napansin ng biyenan, patuloy pa rin niyang kinukulit si Ruyan na ilabas ang titulo ng lupa. Liu Ruyan, hindi ko alam. Tatay, ito ay. Binuksan ko ang titulo ng lupa sa mahalagang pahina. Hindi na kailangang maghanap, nariyan na ang titulo ng lupa. Tingnan niyo po, kaninong pangalan ang nakasulat? Lumapit ang mga tao sa paligid upang tumingin. Nagulat sila, ito pala ang sariling bahay ng binata. Ano nang nangyayari? Hindi ba sinabi ng matandang iyon kanina na sa kanya ang bahay? Namumutla ang biyenan ko. Impossible. Hindi ba mo sinabi na ibibigay mo ang bahay kay Ruyan? Umiti ako ng mapang-asar. Pero ang kondisyon ay kailangan mo munang kumuha ng lisensya. Bakit hindi mo tanungin ang iyong mahal na anak kung kumuha na siya ng lisensya sa akin? Ang biyenan ko ay parang tinamaan ng kidlat. Umatras siya ng 2 hakbang, nakatitig ng husto kay Liu Ruyan. Hindi ka ba kumuha ng lisensya kay Zuzan? Yumuko si Liu Ruyan, walang imik. Mabilis na lumapit si Chenzi para tulungan ang kanyang biyena na parang nalilito. Tatay. Sa wakas ay nagsalita si Liu Ruyan. Sinabi ni Chenzi noon na hindi na siya mahabang mabubuhay at ang huling hiling niya ay makapagpakasal sa akin. Nakonsensya ako at pumunta kami sa registry office. Nang maglaon, abala kami sa paghahanda ng kasal. Hindi ko na lang nasabi sa iyo. Namumutla ang mukha ng biyenan ko. Walang katuturan, talagang walang katuturan. Naintindihan ko na ngayon. Akala pala ng biyenan ko ay nakakuha na ako ng lisensya kay Liu Ruyan at nagpapanggap lang si Chenzi. Akala niya ay mahigpit na akong nakatali kaya siya naging ganito kawalang pakundangan sa akin. Hindi ko inasahan na mababalatan siya ng sarili niyang anak. Ang mga tao sa kahon ay nakarinig ng lahat. Ang iba ay nagtatawanan. Ang iba ay nahabag sa akin. Biglang nagbago ang saloobin ng biyenan ko ng 180 degrees. Napilitan siyang umiti. Ah, ganun pala. Kasalanan ko na hindi ko maalala, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan. Masigla siyang lumapit sa akin. Zuzan, kasalanan ko na hindi ko mapatawad ang maliliit na bagay. Umisi ako at umatras. Alam kong mabuti na hindi siya tunay na nagsisisi. Natatakot lang siyang mawala ang mamahaling bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kung ibinigay ko talaga ang bahay kay Liu Ruyan noon, talagang magiging iba ang mukha niya ngayon. Sinubukan pang lumapit ng biyenan ko, pero iniwasan ko siya. Hindi siya nahiya, sa halip ay puno siya ng ngiti. Zuzan! Mga kabataan, hindi ba kayo nagkakamali? Patawarin mo na si Ruyan sa pagkakataong ito. Tayo ay iisang pamilya, bakit kailangan nating masira ang ating relasyon? Kinuha ko ang family registry mula sa aking bag. Binuksan ko ang pahina ng personal na impormasyon. Liu, tingnan mo ng mabuti. Ang aking marital status ay single. Hindi tayo iisang pamilya. Hindi makapagsalita ang biyenan ko. Pero hindi siya nangahas magalit. Kung wala ang bahay na ito, hindi sila makakauwi sa sentro ng lungsod. Bumaling siya at galit na tinitigan si Liu Ruyan. Ano pa ang hinihintay mo? Magsorry ka na kay Zuzan. Pinipigilan ni Liu Ruyan ang kanyang labi, tila may gustong sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Si Chenzi ay tila gusto na namang ulitin ang kanyang ginawa. Tito, kasalanan ko lahat. Aalis na ako ngayon para magkaayos na si Manager Zhou at si Ruyan. Sino ang makakapagsabi na ang biyenan ko, na kanina lang ay itinuturing siyang anak, ay biglang umisi? Alam mo naman pala na kasalanan mo, kung hindi lang dahil sa gusto mo ng kasal, hindi kami mapapasama sa ganito. Umalis ka na, lumayas ka agad sa harap ko. Agad na namutla ang mukha ni Chenzi. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng kanyang biyenan. Mula pagkabata, wala na siyang magulang at mahina ang kanyang kalusugan. Palagi siyang umaasa kay Liu Ruyan. Kung wala si Liu Ruyan, wala pa siyang matutuluyan ngayong gabi. Nakikita ang pagbabago ng mukha ng kanyang biyenan na mas mabilis pa sa paglipat ng pahina. Yumuko na lang si Chenzi. Walang imik, tiningnan ko lang ang kaguluhan na ito mula sa malayo at inis na iwinagayway ang aking kamay. Tapos na ang palabas, kaya pakiusap umalis na kayo. Huwag ninyong istorbohin ang aming pagkain. Nakita ang bahid ng pagkadismaya sa mata ni Liu Ruyan.
Zuzan, kahit pa may hindi pagkakaintindihan tayo, hindi mo dapat kinakausap ang aking ama ng ganyan. Ngumiti ako. Miss, sa anong kapasidad ka nagtuturo sa akin? Napahinto si Liu Ruyan. Dati, lagi akong sumusunod sa kanya, hindi ko pa siya kinausap ng ganito kalamig. Sa ngayon, ang pagtingin ko sa kanya ay parang isang estranghero. Namumula ang kanyang mga mata. Zuzan, gusto mo bang gawin mo ng lubusan ang mga bagay? Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Direkta kong tinawagan ang departamento ng seguridad ng hotel. Kung hindi kayo aalis, mapipilitan akong tumawag sa pulis. Sabi ko ng malamig. Nang makitang hindi gumagana ang pananakot, lumuhod ang biyenan sa lupa, umiiyak. Zuzan, hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Kung wala tayong bahay, saan tayo titira? Bahala kayo, wala akong pakialam. Pakiusap umalis na kayo ngayon, kailangan pa nating mag-usap tungkol sa trabaho. Malamig kong isinara ang pinto ng private room. Narinig ko ang pagmumura ng aking biyenan sa labas, sinasabing hindi ako marunong rumespeto sa matatanda o sa pamilya. Mabilis na dumating ang mga security guard at inilabas silang tatlo sa hotel. Binigyan ko sila ng respeto, ngunit sila ang tumanggi. Bumalik ang katahimikan sa private room, ngunit nawalan na ng lasa ang hapunan. Bahagyang nahihiyang tumingin sa akin si Boss Wang. Hindi ko inaasahan na may ganitong problema sa pamilya mo. Ang ibang mga kasamahan ay nagpahayag ng pakikiramay. Ang matandang iyon ay talagang hindi maganda, sayang ang edad niya. Binigay ni Boss Zhao ang lahat sa kanila, at ganito ang ginawa nila sa kanya. Huwag masyadong isipin ni Boss Zhou, lilipat ka na rin naman sa bagong lungsod. Simulan mo ulit. Napuno ng init ang aking puso. Ang mga kasamahang ito na nakakasama ko sa hirap at ginhawa ay naiintindihan ang damdamin ng iba. Sa kabaligtaran, ang aking magiging biyenan at si Liu Ruyan na ilang taon ko nang kasama. Paulit-ulit na tinutusok ang puso ko. Itinaas ko ang aking ulo at uminom ng isang baso ng alak. Hayaan na lang natin ang nakaraan. Mula ngayon, itatakwil ko ang lahat at tututok sa aking karera. Pinaplos ni Boss Wang ang aking balikat. Mahusay, pagkaraan ng ilang sandali, medyo nahihilo na ako. Dahan-dahang lumabas ako ng private room. Gusto ko lang bumalik sa hotel para magpahinga. Paglabas ko, biglang hinaplos ni Boss Wang ang aking braso at itinuro ang isang direksyon. Lumiko ako ng tingin. Si Liu Ruyan ay nag-iisa nakatayo sa lamig. Sa malamig na gabi ng taglagas, may kaakibat na nakakakurog na lamig. Ang kanyang manipis na kasuotan ay nanginginig sa hangin. Nang makita niya akong lumabas, ang kanyang nakakunot na noo ay bumuka. Zuzan, pwede ba tayong mag-usap? Ang kanyang tono ay malumanay at maingat. Ang aking pilit na pagiging matatag ay naglaho. Maaaring nasaktan siya ng aking malamig na pag-ugali at muling namula ang kanyang mga mata. Zuzan, kailangan mo bang makipag-usap sa akin ng ganyan? Dati, si Liu Ruyan ang pinakamaliwanag na bituin sa aking paningin. At ako ang gustong maging ang mga tao na nagpoprotekta sa kanyang liwanag. Maingat kong inalagaan ang bawat emosyon niya, natatakot na baka masaktan siya kahit kaunti. At sa ngayon, naramdaman ni Liu Ruyan na ang dating palaging sumusunod na si Zuzan ay lumalayo. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot sa kanya ng takot at pagkabalisa, kaya mas pinili niyang maghintay ng isang oras sa malamig na gabi. Gusto niyang makita ako. Zuzan, hindi maganda ang kalusugan ng tatay ko kamakailan. Kaya ganoon na lang ang pagiging emosyonal niya. Huwag mo itong personalin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko na lang na napakawalang saysay. Dahil hindi siya maganda ang pakiramdam, pwede na siyang makita niya ako. Ang aking dignidad, kinutya niya ako ng husto. Dahil patuloy pa rin siyang nagdadahilan para sa kanila, wala nang saysay ang pagpapatuloy ng pag-uusap na ito. Nang tumalikod ako upang umalis, hinawakan ako ni Liu Ruyan ng nagmamadali. Zuzan, alam kong dahil sa nangyari kay Chenzi. Medyo nababahalang ka. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, hayaan mo akong ipaliwanag ng mabuti. Tumigil ako sa paglalakad, iniisip na malapit na akong umalis sa syudad na ito. Mas mabuting sabihin ko ng malinaw ang lahat. Para hindi siya maging istorbo sa hinaharap. Sige, sabi ni Liu Ruyan. Agad siyang kumuha ng cellphone upang mag-order ng sasakyan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagkasagot niya, hindi pa siya nakakapagsalita ng marami, biglang namutla ang kanyang mukha. Zuzan! Biglang nagkaroon ng mataas na lagnat si Chenzi at na ospital. Kailangan ko agad siyang puntahan. Ipaliwanag ko na lang sa iyo bukas, okay? Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, nakasakay na siya sa taxi at umalis nang hindi lumingon. Nakatayo ako roon, pinapanood na nawawala ang ilaw sa likod ng taxi sa dilim ng gabi. Bahagyang umiti ang aking labi. Mula nang magkasakit si Chenzi, sa tuwing may maliit na problema, walang pag-aalinlangan si Liu Ruyan na lumipad papalapit sa kanya.
Marahil mahal ako ni Liu Ruyan, ngunit sa kanyang buhay. Hindi ako ang una. Sa ganoong sitwasyon, ang pagbitiw ang pinakamahusay na pagpipilian. Madilim ang kalangitan tila ulan. Ang malamig na hangin na maihalong kahalumigmigan ay humahampas sa aking mukha. Bumalik ako sa hotel. Kinabukasan ng umaga. Sumakay ako sa eroplanong paalis sa syudad kung saan ako nanirahan ng halos 10 taon, iniwan ang lahat sa ilalim ng mga ulap. Buong puso akong nagtrabaho. Sa tulong ni Manager Wang, mabilis akong nakapag-ugat sa bagong sangay. Nakausap ko ang ilang malalaking proyekto at umunlad ang kita ng kumpanya. Ako rin ay na-promote ng hindi inaasahan sa Vice President. Sa panahong ito, patuloy akong kinakausap ni Liu Ruyan. Una, mga larawan ni Chenzi na nakahiga sa kama. Halos wala na siyang balat, prominente ang kanyang mga buto, at malalim ang kanyang mga mata. Ang kanyang kalbong ulo ay lalo pang nagpapalala sa kanyang payat na anyo. Palagi kong akala na nag-arte lang siya para makuha ang simpatya, hindi ko inasahan na talagang malala na ang kanyang sakit. Araw-araw na nagbabantay si Liu Ruyan sa ospital para alagaan siya. Sabi ng doktor, mayroon na lang siyang 3 buwan na natitira. Nagpadala siya sa akin ng mensahe ng paumanhin. Zuzan, napakamakasarili ko. Hindi ko pinansin ang iyong nararamdaman. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi, okay? Nagpadala rin siya ng video ng aking biyenan. Matapos mawala ang kanilang bahay. Napilitan silang bumalik sa mga slum area. Masama ang kapaligiran. Bumalik ang problema sa binti ng aking biyenan. Nakalulungkot, nakaupo na lang siya sa wheelchair. Sa video, umiiyak ang aking biyenan. Zuzan, lahat ay kasalanan ko. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Pakiusap, bumalik ka na. Ikinasal na ang aking anak. Kahit si Chenzi ay nagpadala ng mensahe. Paumanhin. Gumawa ako ng maraming kahindik-hindik na bagay. Kaunti na lang ang natitira sa akin. Huwag mo akong pagbibigyan. Mahal ka talaga ni Ruyan. Tiningnan ko ang mga mensahe at mumiti lang ako. Tapos na kami ni Liu Ruyan. Wala akong pakialam kung kinamumuhian nila ako o mahal. Gusto ko lang pagtuunan ng pansin ang sarili kong buhay. Akala ko hindi ko na makikita muli si Liu Ruyan hanggang sa araw na ito. Dumating ang aking assistant na may pag-aalangan. Ginoo, may babae sa ibaba na patuloy na umiiyak. Sinabi niya na kailangan kanyang makita. Sumimangot ako at lumabas at nakita ko si Liu Ruyan na may hawak na mga regalo. Pagkakita sa akin, umiti siya at binuksan ang kanyang mga braso para yakapin ako. Zuzan, hinahanap kita. Umaatras ako. Iniiwasan ko ang kanyang yakap. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi napansin ni Liu Ruyan ang kahihiyan. Sa halip, nagpakita siya ng matamis na ngiti. Hiniling ko kay Ginoong Wang na tulungan akong mahanap ang iyong bagong kumpanya. Talagang hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na susundan niya ako sa ganito kalayong lungsod. Ito ay nasa gitna ng tanghalian at maraming mga kasamahan ang dumadaan sa bulwagan. Nagtataka silang nakatingin. Girlfriend ba ni Ginoong Zhu? Hindi ko inaasahan na may tinatago pa pala si Ginoong Zhu. Isang napakagandang girlfriend, pero parang nag-aaway sila. Mahinang naririnig ang usapan. Naguguluhan ako. Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Maapektuhan nito ang aking trabaho. Sabi ko ng malamig, parang hindi narinig ni Liu Ruyan at nagpakita pa rin siya ng malumanay na kilos. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Kaya ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga kilos na tanggapin mo ako muli. Mula noon, sinimula ni Liu Ruyan ang isang nakakabaliw na paghabol. Araw-araw, nagpapadala siya ng masarap na luto ng mga baon para sa 3 pagkain. Magpapadala rin siya ng taong maghahatid ng aking paboritong kape at mga matatamis sa itinakdang oras. Sa bawat pakete ay may nakadikit na mga nakakaantig na mensaheng isinulat ng kamay. Sinabi ng mga kasamahan na maswerte ako na mayroon akong ganito kamaalalahanin na dating kasintahan. Ngunit hindi ako naantig, sa halip ay nairita ako. Ang kanyang mga kilos ay malubhang nakagambala. Sa aking normal na buhay, nagpatupad ako ng mahigpit na bantay. Kapag nakita siya, agad siyang pigilan. Ang mga masarap na pagkain at mga regalo na pinaghandaan ko, lahat ay itinapon ko sa basurahan. Ngunit parang nabaliw si Liu Ruyan. Patuloy pa rin siyang nagpapadala araw-araw. Nagpadala siya ng mensahe na nagsasabi, hindi mo ako nakikita sa isang araw. Maghihintay ako ng isang araw. Hindi mo ako nakikita sa isang buhay. Maghihintay ako ng isang buhay. Sa kawalan ng pagpipilian, pumayag akong makipagkita sa kanya. Si Liu Ruyan ay napakasaya. Alam ko na hindi mo ako talaga papansinin. Makita tayo bukas ng tanghali sa ilalim ng kumpanya. Siguradong darating ako. Kinabukasan ng tanghali, naghihintay ako sa itinakdang lugar. Naghintay ako mula tanghali hanggang dapit hapon. Hindi ko pa rin siya nakita.
Nang kukunin ko ang aking telepono para magtanong, nakita ko ang isang post sa kanyang social media. Sa larawan, si Liu Ruyan ay niyakap ang bungo ni Chenzi at umiiyak habang nakaluhod. Sabi sa sulat, anong saysay ng buhay kung wala ka? Tahimik ko itong binuksan sa settings at ni-block ko na siya ng tuluyan. Kahit wala na si Chenzi, nasa una pa rin ang pwesto niya sa puso ko. Mabuti na rin kung kailangang maghiwalay. Putulin na lahat ng koneksyon. Mula ngayon, para na tayong mga taong nagkakasalubong. Sa gitna ng dagat ng mga tao, Liu Ruyan, paalam. Huwag na tayong magkita kailanman. Inilaan ko ang lahat ng lakas ko sa trabaho at mabilis na lumipas ang kalahating taon. Ang kumpanya ay umunlad ng husto at ako ang ginawang pinuno ng sangay sa ibang bansa at malapit nang pumunta sa ibang bansa para magbukas ng merkado. Bago umalis, inimbitahan ako ni Boss Wang. Malapit na akong pumunta sa ibang bansa. Magkita tayo bago ako umalis, anong sabi mo? Umiti ako at tumango. CJ, nang bumalik ako sa dating lugar, lahat ay mukhang pamilyar at kakaiba. Sa biyahe mula sa airport, dumaan ang sasakyan sa isang sirasirang urban village. Noon, dito ko unang nakilala si Liu Ruyan. Sa pag-iisip ko, nakakita ko ng isang matandang babae na may puting buhok na nakaupo sa wheelchair sa harap ng isang sirasirang bahay. Ang kanyang mga mata ay blanko na, nawala na ang dating sigla. May isang babae sa tabi niya, na naghahanda ng simpleng tanghalian, sinangag at maliit na ulam. Biglang nakita ako ng matanda sa pamamagitan ng bintana ng sasakyan, at itinuro ako ng kanyang nanginginig na kamay, habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Parang gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi makapagsalita. Sumigaw ang babae sa tabi niya ng kung ano, at itinulak ang wheelchair papasok sa bahay. Walang nakapansin. Sa sandaling humarap sila, isang mumunting luha ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang mata, na wala sa alikabok.